Pagpalang umaga, everyone. Yes, salamat. And the name Hindi of yata Jesus. maliwanag yung sa ano mo. Ay, wala. Taas mo yun. Hindi na, basta mag-out siya. Mahina. Ganun mo lang. Okay. Good morning. Good morning. As all. Sige po, magpuri na tayo. Gandang umaga sa So, inyong lahat. excited ba tayo sa Pupuri ating tayo. devotional time sa umagang Ating ito? mga- Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At ngayon po ay magpuri at magpasalamat tayo sa Diyos sa umagang ito. Habang naghihintay tayo kay Nanay. Amen. Yes, Jesus. Hallelujah. Atilita de la Paz. Pupurihin Pastora Cherry Gapito. Amen. Sige, magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Kalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord God, isasigaw namin sa buong mundo. Lahat ng mga pagpupuri, mga pagpasalamat namin ay sa iyo lamang. Lahat ng mga distraction ay binawasan namin. Sa pangalan ni Jesus, every good and perfect gift comes from you, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, na-acknowledge namin ang iyong presensya sa kalagitnaan namin. Father God, in the name of Jesus. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Hallelujah. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Aming isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo ang isisigaw namin, kalwalhatian. Karangalan mo, Father God, kalwalhatian mo. Lahat ng ito ay para sa iyo, Panginoon. Kaya isisigaw namin ang kadakilaan mo. Salamat po, ina-acknowledge namin yung presensya sa umagang ito, Lord.
Wala pong ibang aming itataas. Ikaw lang po sa kalagitnaan namin. Nandito po kami para makikilala ka pa namin. Mas lalo ka pa namin kilala sa panahon na kami devotional time, ng ulay-ulay, sa salita mo, Panginoon, corporate, ikaw po, Panginoon, ang nasa kalagitnaan namin. So you're Thank looking you, for Lord. an easy way to Hallelujah. generate 3D Lahat models ng mga from your 2D distraction na images. ginawasak namin Not sa a pangalan problem. ni Jesus. Now Wala this pong is iba ang aming tinataas sa kalagitnaan namin. Ikaw lang po. Lord, salamat po, Panginoon, sa maayos na daloy ng aming connection, ng kuryente. Salamat po, Panginoon, sa mga lahat ng nakapanood na sa umagang ito, sa buhay po ni Ate Tita de la Paz, Kuya Bab, sa buhay ni Ate Celsi at ng pamilya niya, sa buhay ni Pastora Cherry, sa buhay ni Ate Jessica, Panginoon, at sa lahat pang darating, Ate Let Salcida, Ate Lorna Mihares, Ate Karen Cagastian, Ate Jackie. Thank you, Lord, sa mga lahat-lahat na ito, Panginoon, walang iba ang tinataas namin. Ikaw lang po, Panginoon, sa kalagitnaan namin. Habang kami po, Panginoon, ay gumagawa nito, walang iba ang walwalhati o parangalan para sa kalwalhatian mo to, Lord. Walang iba ang mataas na pangalan. Ikaw lang po, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, sa pagsama mo. Ikaw ang aming best treasure, Panginoon. Ito ay aming taos-pusong panalangin sa iyo, Lord, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kailan pa man sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalan. Yes, Lord God. Diyos namin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo, magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakot sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, mahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong Diyos ay pag-ibig. Yes, Lord, tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa pagsama mo sa bawat isa po sa amin ngayon. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po sa pagkatiwala namin ang gawain na ito sa iyo. Salamat sa pagmamahal mo, sa unconditional love mo sa amin, Lord, sa subdulang biyaya na ibinigay mo sa amin. Thank you, Lord, na acknowledge namin yung presence mo sa kaligitnaan namin. Father God, Panginoon, pangunahan mo po kami, puspusin mo po kami ng kapangyarihan mo, Banal na Espiritu, sa oras na ito, Lord. Hallelujah, ang lahat ng lumalabas sa aming bibig, Lord, ay hindi nanggagaling sa amin. Sanctify po ito, Lord. Gamitin mo lang kami as mouthpiece, Lord. Salamat po, Panginoon, mga
ina-unload namin din po, Panginoon, sa lahat ng mga grudges, ang aming mga puso. Kung meron pa man, Panginoon, mga puot, galit, hinanakit, pangamba, pagkabalisa, takot, Lord, ay hindi nanggagaling sa iyo kana, Panginoon. Amin yang ina-unload, binawasak namin sa aming mga puso para, Lord, yung pusong dalisay ang makikita sa amin, pusong nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa good health and protection, Father God. Salamat po, Panginoon. Lord, lahat ng mga espiritu sa mga ubo, espiritu sa mga sipon, lahat ng mga spirit na gumagambala sa amin ngayon habang kami ay gumagawa nito, Lord, ay aming binawasak. Salamat sa good health and protection sa bawat isa, maging sa kabilang screen na mga ka-devotional online, Panginoon, mag-watch nito live and replay. Kami pong lahat, walang ibang tinataas dito. Ikaw lang po, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ate Jackie Bagabaldo, nandyan din po. Blessed morning. Ate Letzel Sida, blessed morning. Ate Lorna Mijares, blessed morning. Ate Lita de la Paz, Kuya Ba, blessed morning. At Ate Jessica, blessed morning. Ate Celsi, blessed morning. At si Pastora Cherry Gabino, blessed morning. At sa lahat pang darating, blessed morning sa ating lahat. At sa kay Nanay Mina, Blessed Ate morning Junlin, po sa blessed inyo morning. lahat. Morning, maganda pa Hallelujah. kayong Flor. lahat sa umaga. Flor Rojas Evangelista, blessed Lord, morning. Amen. Hallelujah. Lagi po siyang nakapanood na hindi lang ko lang nakikita, no? So ngayon po ay nag-amen po siya. Amen. Ate Amen. Flor at ate si Lorlinda Argelies, no? Minsan ay hahabulin po siya. And pinapatuloy natin ipinalangin ng bawat isa. Si Ate Chingfong, Respicio Bless, at si Ate Tess Robinyol. Amen. At sa lahat po, nag-watch replay and live silent viewers. Hallelujah. We love you all Daming puso. with the love of the Lord. Yes, Amen. Lord. Blessed Hallelujah. morning po sa lahat-lahat. Blessed morning, Pastora Virgie, my dear John Minky, my dear Jackie, at saka lahat po, lahat na po, sabi ni Ate, Ate Letza Sida. Amen, Ate Lita de la Paz, no, sabi niya, Amen. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Amen. Yes, Ate Lita, Kuya Bab, a blessed evening sa inyo. No, evening sa inyo ngayon. Kasi nasa New Jersey. Glory to God. Salamat sa Panginoon. No, so blessed morning din po, Ate Jessica, nandiyan. Sabi ni Ate Lorna, Yun, nakita good rin. morning po sa lahat. Sabi ni Ate Lorna Mijares. Ate Jackie, blessed morning, Pastora Virgie, sa lahat. Amen. Amen. So, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Si Ate Celsi kanina, nabunan na po yung, sabi niya, good morning. So, salamat po kayong araw na ito. Tayo po ay ready na po ang ating mga puso, no? Ready Yes, na, Lord. amen. So, ang daming mga mabulaklaking comment. Nag-aalab na mga puso. Thank you po sa lahat, no. Kayo pong lahat ay mahal namin at thank you din po sa pagmamahal na ninyo sa amin. Amen. Salamat sa Panginoon at lalo na po sa pagmamahal sa salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. And glory to God. Yung araw na ito, prepare na ang ating mga puso. And salamat sa Panginoon. Sige po, Nanay, ikaw po yung... Yes, Lord. Salamat po Masasaw. sa kila naming Ama. Blessed morning po at sa lahat-lahat po. Blessed morning. Lord, nandito na naman po ako sa inyong banal na harapan. Siyang nakatalaga na magbasa ng inyong banal na salita. Kaya hinihilingin ko po sa inyo, Lord, knowledge, wisdom, and understanding. Magbubuhat sa inyo at ito po itatanggapin ko. At Lord, inaasahan ko po na ang aking mata ay inyong binigyan ng kalinawan para ito ay makabasa ng maayos at ang aking pananalita, lahat sa akin po, sa inyo ko pinagkakatiwala. Magiging maayos po ang lahat dahil sa inyong kapangyarihan. Salamat po, Lord. Amen. May excuse mo na Nalalaman ko kasi. Isang ano. Ayan, ito. Studyhan ko kasi dito yung Ayan. Amen. Salamat sa Panginoon. Yes, Lord. Muli po, blessed morning. Ano ba naman yan? Okay lang. Wait sila. Yes, Lord. Tayo po ay nandito pa rin ngayon sa aklat ng Levitico. Ano nyo pa? Tayo po ay nasa chapter 8. Yes. Ang paksa po dito sa ngayon ay ang pagtatalaga 8.
Ano ba? 8 na. Ang pagtatalaga sa mga pari. 1. Sinabi na ni Yahweh kay Moises. 2. Isama mo sa harap ng toldang tipanan si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki. Dalhin mo ang kanilang kasuotan at ang langis na pantalaga. Dalhin na rin ninyo ang torong panghandog sa kasalanan, 2 lalaking tupa at isang basket na tinapay na walang pangpaalsa. 3. At tipunin mo roon ang buong bayan. 4. Sinunod naman ni Moises ang utos sa kanya ni Yahweh. Nang ang buong kapulungan ay nagkatipo na. 5. Sinabi ni Moises sa sambayanan na ang gagawin nila'y utos ni Yahweh. 6. Isinama muna ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at sila'y pinaliguan ayon sa ritual. 7. Pagkatapos isinuot niya kay Aaron ang mahabang panloob na kasuotan at ang damit bago ang ephod at inilagay sa kanyang baywang ang pamigkis. Isinuot din niya sa kanya ang ephod at pinagkabit ito sa pamamagitan ng isa pang pamigkis sa kanyang baywang. 8. Pagkatapos ipinatong ang pectoral na kinalalagyan ng Urim at Tumim. 9. Sinuotan ng turbante at sa noo nila ay ikinabit ang palamuting ginto na may tanda ng kabanalan ayon sa iniutos ni Yahweh. 11. Pagkatapos nito, kinuha ni Moises ang langis na pantalaga. Pinahiran ang toldang tipanan at lahat ng naroroon bilang tanda na ang mga ito'y nakalaan lamang kay Yahweh. 13. Gayon din ang ginawa niya sa altar at sa mga kagamitang naroon, para na pati na ang palangganang hugasan at ang patungan nito. 7 beses niyang winisikan ng langis ang mga ito. 12. Binuhusan niya ng langis ang ulo ni Aaron upang ilaan siya kay Yahweh. 15. Matapos italaga si Aaron, pinalapit naman ni Moises ang mga anak ni Aaron at sinuotan ng mahabang pantalon na kasuotan. Binigkis sa baywang at nilagyan ng turbante gaya ng isinuot ni Yahweh. 14. Pagkatapos ipinakuha ni Moises ang turong handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ipinatong ni Aaron at ng kanyang mga anak na lalaki ang kanilang mga kamay sa ulo ng turong ihahandog. 15. Pinatay niya ito. Kumuha ng kaunting dugo at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay pinahiran ang mga sungay ng altar upang ito'y maging malinis. Ang natirang dugo ay ibinuhos sa paanan ng altar bilang pagtatalaga at pagtubos. 16. Kinuha ni Moises ang taba ng lamang loob, ang ibabang bahagi ng atay,
ang dalawang bato, pati ang taba nito, at kanyang sinunog sa altar. 17. Ang balat, laman at dumi nito ay sinunog naman niya sa labas ng kampo, gaya ng iniutos sa kanya ni Yahweh. 18. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang lalaking tupa na iaalay bilang handog na susunugin. Ipinatong din ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo nito bago niya ito pinatay. 19. Ibinuhos ni Moises ang dugo nito sa palibot ng altar. 20. Pinatay niya ang tupa at sinunog ang ulot mga pira-pirasong laman pati taba nito. 21. Hinugasan niya ang lamang loob at mga hita nito at sinunog lahat sa altar bilang handog na susunugin gaya ng utos sa kanya ni Yahweh. Ang usok nito ay naging mabangong samyo kay Yahweh. 22. Pagkatapos, kinuha niya ang isa pang lalaking tupa na handog naman para sa pagtatalaga. Ipinatong din ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo nito. 23. Pinatay ni Moises ang hayop at ang kaunting dugo nito'y ipinahid niya sa lambi ng kanang tainga ni Aaron at sa kanang hinlalaki ng kamay at paa nito. 24. Tinawag ni Moises ang mga anak ni Aaron at pinahiran din niya ng dugo ang lambi ng mga kanang tainga at ang hilalaki ng mga kanang kamay at paa ng mga ito. Ibinuhos niya ang natirang dugo sa mga gilid ng altar. 25. Pagkatapos, kinuha niya ang taba ng buntot, ang tabang bumabalot sa pamang loob, ang bato pati taba nito at ang kanang hita ng tupa. 26. Sa basket na nasa altar ay dumampot siya ng isang tinapay na hinadluan ng langis, isang tinapay na mantipis at ipinatong ang mga ito sa taba at kanang hita ng pinatay na tupa. Ang mga tinapay na ito'y walang pangpaalsa. 27. Pinawisikan niya ito kina Aaron at sa kanyang mga anak at inialay nila ito bilang natitirang handog kay Yahweh. 28. Pagkatapos ipinatong ito ni Moises sa handog na susunugin nasa altar. Saka sinunog bilang handog para sa pagtatalaga. Ito'y handog na pagkain at ang halimuyak nito'y naging mabangong samyo kay Yahweh. 29. Kinuha ni Moises ang parteng dibdib ng tupa at inialay bilang natatanging handog kay Yahweh. Ito ang kanyang bahagi sa tupang handog na pagtatalaga gaya ng iniutos sa kanya ni Yahweh. 30. Kumuha siya ng langis na pantalaga at kaunting dugong nasa altar at winisikan si Aaron at ang kanyang mga anak, pati ang mga kasuotan nila. Ganito nila itinalaga kay Yahweh pati ang kanilang mga kasuotan. 31. Pagkatapos, sinabi ni Moises kay Aaron at sa kanyang mga anak,
Dalhin ninyo ang laman ng karne sa may pintuan ng toldang tipanan. Ilagay nyo ito at kainin kasama ang tinapay na nasa basket na ginamit sa mga handog sa pagtatalaga, gaya ng ipinag-uutos ni Yahweh. 32. Ang natira ay inyong susunugin. 33. Huwag kayong aalis doon sa loob ng 7 araw hanggang hindi natatapos ang pagtatalaga sa inyo. 34. Ito ang iniutos ni Yahweh para sa araw na ito upang kayo'y matubos sa inyong kasalanan. 35. Sa loob ng 7 araw, araw-gabi kayong magbabantay sa may pintuan ng toldang tipanan. Ito ang utos ni Yahweh. Kailangang sundin ninyo ito upang hindi kayo mamatay. Last, sinunod nila si Aaron, sinunod ni na Aaron at ng kanyang mga anak ang lahat ng iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Amen. Ang salita ng Diyos. Praise God, Amen. hallelujah. So, isang tema lang po siya, kasi nanay lang po isang nagbasa, kasi isang tema po siya. Ang kahulugan ng, ang pagtatalaga ng mga pari, no? Consecration sa mga pari. Ibig sabihin, hindi basta-basta. Nung time na yon, sa mga panahon po to ng mga Israelita, hindi sila basta-basta merong, ito po yung tinatawag na ordination, pagtatalaga sa kanila. Ano po, isang tipay o consecration sa kanilang buhay para makapag-serve sila doon sa Yahweh, sa tabernakulo o sa tuldang tipanan. Wala pa yung doong templo noong time na yon. Malinaw po, no? Tuldang tipanan, tuldang sambahan, tulda pa po. And no, so sa time na ito, ang itinalaga ay ang si Aaron na tatay at yung mga anak niya, consecration sa kanila. So no, good morning din po Pastora Liana Charm is watching also, si LGF, kakaklase ko sa CLTS noon, sa LGFTS. Thank you. Salamat po, Pastora. Sabi ni si Jackie Kiatson Bagabaldo, sabi niya, amen and amen. Sabi naman ni Ate Lit Salcida, I love you to all. Sabi niya. Amen. Salamat sa Panginoon. Ngayong umaga na ito, atin po itong himay-himay, bulay-bulayin po ang mga salita na atin pong naparinggan o naririnig natin. Kailangan buksan din ang ating mga puso. No? So, dito may warning nga po pag hindi sila sumunod, baka sila ay mamamatay. Ito ang inuutos ni Yahweh para sa araw na ito upang kayo'y matubos sa inyong kasalanan sa loob ng 7 araw. Araw-araw kayong magbabantay sa may pintuan ng tuldang tipanan. Ito ang utos ni Yahweh. Kailangang sundin ninyo ito upang hindi kayo mamatay. So, ganun po, no? Ganun ka-stricto ang ating Panginoon. Noon. Pero ngayon, dahil nga sa dugo ni Jesus, hindi na ganun mamamatay agad. Mamamatay physically, hindi. Pero mamamatay din po tayo spiritually. Spiritually, hindi natin alam ano pala tayo. Nanghihingalo na pala tayo. Bakit po? Wala na pong sa atin dating ang salita ng Diyos No? So, pag ganun tayo, hindi tayo excited, hindi tayo uhaw sa salita ng Diyos, yun pala, spiritually, tayo po ay nanghihina o nanghihingalo. O minsan, hindi tayo nakakunik na sa Panginoon. Namatay tayo spiritually. Kaya noon, physically talaga mamamatay. Pero ngayon, hindi na ganun. Pero, malalaman natin kung nanghihina tayo, kung nalalamig tayo, kung lukewarm tayo, nalalaman natin yan spiritually. Kasi nga po, nakakunik na po tayo, naghahari na po ang Diyos sa puso natin. No? So, hindi po to about religion, ang paghahari ng Diyos, kingdom of God sa puso ng bawat isa. So, ngayon po, atin po itong isa-isahin o palaliman natin, atin pong bulay-bulayin. Sabi po dito, ang Levitico Kabanata 8 ay tumatalakay sa opisyal na pagtatalaga, consecration kina Aaron at sa kanyang mga anak, no? So, upang maging mga unang pari ng Israel.
ito ba ay temporary, permanent? Temporary pa din. Kasi iba-iba naman ang gamitin, iba-ibang pagtatalaga, iba't iba na ang paraan, no? So ngayon, sa panahon ito, hindi na gano'n, no? So sila ay nilinis sa pamagitan ng tubig, binihisan ng mga nakasautang banal, pinahiran ng langis at nag-alay ng mga hayop para sa pagtubos ng kasalanan. Kung maalala natin, ipinatong ang kanilang mga kamay doon sa kanilang hayop na inialay. Ipinatong at saka tapos ito ay pinatay yung hayop. Yun po yung parang yun po yung parang atonement na ang hayop po, yun po yung nagbayad sa kasalanan, siya po yung ibinayad. So, at para sa atin po na mga Christian na pinanganak na muli at tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas, para sa ating mga Kristiyano, bagamat ang mga kabanatang ito ay tungkol sa seremonya ng mga Levita sa lumang tipan, ito ay may malalim na spiritual na kahulugan, types and shadows, no? Na nagtuturo kay Jesus pa din, no? Kay Jesus pa din, no? Ito yung Levitico, nagtuturo, no? Para sa darating na si Jesus. No, ito po ay progressive revelation po na hindi pa nakilala si Jesus dito, pero yung mga ginawa nito ay nagtuturo kay Jesus, sa pagtatalaga ni Jesus, no? So para sa atin ang kabanatang ito sa mga Levita ay may malalim na spiritual na kahulugan, types and shadows na nagtuturo kay Jesus. No, ang bagong pagiging pari in 1 Peter 2:9, sabi po, ang pagtatalaga kay Aaron ay anino ng katotohanan sa bagong tipan. Diba sa hanapin natin yung no, so sabi dito, tipan, ang lahat ng pananampalataya kay Kristo ay tinatawag na ano po, mga haring pari, no? Tinalaga, no? So, kung basahin natin yung hanapin mo ate, 1 Peter 2:9, ano po, no? Sabi, at basahin mo din pag nahanap na. Tayo ay itinadalaga ng Diyos upang mag-alay na mga espiritual tulad ng papuri at pagsamba, no? Mga espiritual na paglilinis, no? Sa paglilinis sa pamamagitan ng tubig at dugo sa Levitico chapter 8 verse 6, no? Sa ating nabasa ngayon ang 23, ang paghuhugas kay Aaron bago isuot ang damit, no? Bago isuot yung damit, pari, ay sumisimbolo sa paglilinis ng ating puso at kaluluwa, ano? So sa Tito 3:5, no? Sa Tito 3:5, ang sabi po, ang pagpahid ng dugo sa kanang tainga, hinlalaki at kamay, di ba? Pinahiran ng dugo yung ganyang tainga sa lambi ng tainga, sa hinlalaki at saan pa? Sa hinlalaki ng paa at nangangahulugan ang buong buhay, pandinig at gawa. Isang lingkod ay dapat nakatalaga at pinayaran ng dugo ni Jesus. No, ang pagtatalaga noon makikita natin sa pagtatalaga natin ngayon sa ordination ng mga tinalaga din, at tayo lahat ay tinalaga. Sabi nga po ng 1 Peter, sige po basahin natin. 1 Peter Yung lahat ng 2:9. tumanggap kay Jesus, sige. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinamili upang mapahayag ang mga kahalagahang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen, opo. Sabi dito, no, itinalaga tayo bilang mga pari, di ba sabi? Bilang yung mga, ibig sabihin, pinili tayo lahat ng tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas si Jesus. Maan natin to na hindi lang to sa ngayon, sa bagong tipan, sa bagong pag-uunawa natin. Tayo po, sabi nga po, ang dugo sa katawan, tainga, kamay at paa, yung pag-consecrate sa kanila, ayon sa interpretation, ang paglalagay ng dugo sa kanang tainga, kamay at paa ay nangangahulugang ang buong buhay, pagkilos sa kamay
at direksyon paa ay ng pari ay dapat na nakalaan ng buo sa Panginoon. Kaya dito pinahid yung dugo at ito ay foreshadowing dugo sa panahon ngayon, dugo din po ang inaalay ng Panginoon para sa ating lahat, para tayo ay magiging malinis sa harapan ng Panginoon. Kaya ang ating mga pagkilos din, ang ating mga ating tayo nga dapat consecrate yan, no? Dapat hindi tayo basta-basta na tatanggap kung ano man ang naririnig natin. Kung ito man ay nakakasama sa atin, huwag na nating tanggapin. Ano po, huwag na nating paratahanin kasi kung ano ang narinig natin, minsan ay nananahan na pala sa ating mga puso. So dito, yung pagtatalaga doon ay pati yung lambi ng tainga at saka yung sa kamay, daliri at saka sa paa niya ay lahat na yung pagkilos, direksyon natin sa ating mga nilalakaran dapat to go and make disciple itong mga paa natin. Pagtatalaga, no? So, tayo po ba ay payag na ito po ang ating gagawin? Hindi na po, dapat po pala lahat ng mga narinig natin at saka tayo po ay bayad na ng dugo ni Jesus dahil nga naghahari na po ang Panginoon sa puso natin dahil nga po tinanggap na po natin siya. Dapat tingnan po natin kung ano po ang ating mga ginagawa sa oras na ito, ano po ang mga nariringgan at ano po ang ating mga direksyon natin. No, dapat ang paan na ito itinadalaga na ito So dapat itinalaga ito para humayo at ihayag ang magandang balita ng Panginoon. Dapat ganun sa time na ito. So, at sa paglilinis sa pamamagitan ng tubig, dugo, ang paghuhugas kaya aron bago isuot ang damit, pari ay sumisimbolo sa paglilinis ng ating puso. No? Puso at kaluluwa. Sa Tito chapter 3 verse 5, so hanapin daw natin yung Tito chapter 3 verse 5, ang pagpahid ng dugo sa kanang tainga hinlalaki ng kamay at hinlalaki ng paa ay nangangahulugang buong buhay, pandinig at gawa ay ng isang lingkod, no, ay dapat nakatalaga at binayaran ng dugo ni Jesus. Walang iba na noon. Sa pagtatalaga nila, mga hayop pa ang ginagamit. Pero ngayon, noong mga itinalaga na tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, na tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon Hari at tagapagligtas, tayo po ay hindi lang po yan sa mga nagpapastor, hindi lang po yun sa mga nagli-leader sa church. Tayo pong lahat ay may responsibilidad kung ano po ang ating narinig at ano po ang ating mga ginagawa at lahat ng ating mga direksyon ay dapat nakatalaga ito sa Diyos. Amen? So, dapat ganun po tayo ngayon. As First Tito, hindi po First Tito 3:5. Wala pong First Tito lang po. Tito po. No? So ang langis ng pamahid sa Levitico chapter 8 verse 12, kung basahin natin yung Levitico ulit chapter 8 verse 12, no, ang langis na pamahid. Sabi dito sa 12, binabasa ni nanay kanina, pinuhusan niya ng langis ang ulo ni Aaron upang ilaan niya kay Yahweh. No, sabi dito. So, ang pagbuhos ng langis sa ulo ni Aaron ay sumisimbolo sa presensya ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Dito hindi mo pa makita na binuhusan siya ng langis sa kanilang time is temporary. Binuhusan na langis, pero ngayon, pag itinatalaga yung isang lingkod ng Diyos, nililihans lang kung nung time na nag-ordain kami ay pinagpe-pray lang po, nililihans ni SP sa senior pastor natin, no? So sabi niya dito, senior pastor natin Franklin Benitez, na siya yung talagang nag-o-ordain ng mga itinatalaga ding pastor this time. So sa mga pari, iba din yung mga proseso nila, pero dito sa ating binabasa, binuhusan sila ng langis. Sa bagong tipan, ang sinumang sabi nga po dito, ang sinumang sumasampalataya ay tinataka na ng pinagkalooban ng banal na espiritu. Hindi po lang yung mga ino-ordin lang, kundi tayo ay talagang tinatalaga tayo at mayroon na tayong banal na espiritu sa puso natin dahil pinagharian na tayo ng Panginoon. So, sige po, basahin mo Tito 3:5 natin. Tito 3:5. Tito 3:5. Iniligtas niya tayo
hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Amen. At thank you po, no? Yun po yun, no? Tingnan mo. Niligtas niya tayo. Ibig sabihin dito, Sa habag. talagang dugo ang ginamit sa pagtalaga. Ngayon din po, dugo ni Jesus ay hindi na mawawala. Permanente na siya yung at the moment na tinanggap natin ang Panginoon, yung dugo ni Jesus, yun po yung nag-iingat sa ating mga salita. Amen. Amen. Nag-iingat sa ating lahat, no? Tapos yung Holy Spirit, yung pagtatalaga, yung pagbuhos ng langis, ito yung kapangyarihan na talagang tayo ay may kapangyarihan ng banal na espiritu kasi nananahan na po siya sa atin. Makikita po ano po yun, the boldness to share the word of God, no? Mayroon tayong katapangan na i-share na po natin yung salita ng Diyos, yung Jesus agenda dito sa CLGF Jesus agenda, at hindi naman natin alam kung paano ang proseso sa iba, pero hindi po tayo nagtataas ng religion kasi hindi naman religion ang ating ipinahayag dito, kundi ang paghahari ng Diyos, the kingdom of God, kaharian ng Diyos, hindi relihiyon. So sa ating buhay ngayon bilang mga Christian na po tayo, bilang tinanggap na po natin si Jesus, dapat po talaga makikita yung kapangyarihan, yung presensya ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So kasi may nagbayad na itinalaga tayo para dito, hindi lang po akala natin yung sila lang, yun lang pong mga nagpapastor, yun po yung talagang itinalaga, pero tayong lahat na tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas si Jesus, tayo po ay gagamitin ng Panginoon. Amen. Dapat lang po consecration sa ating buhay. Pag hindi pa tayo Yes, consecrate, ano po yung lahat natin sasabihin, nakakasakit, masakit. So, ano dapat yung puso po natin? Sabi nga dito, dapat puso. O dito nga, no, sa Bagong Tipan, puso ang tinitignan. No? So, puso hindi na po yung physical na mga pagtatalaga, paglilinis. Dapat sa loob muna, maguna sa inside. No? So, dapat sa puso pa lang natin, malinis na. Kasi lahat ng pagmalinis ang ating puso, syempre, malinis din yung lalabas sa ating bibig at pwede tayong gagamitin. Dahil nandoon na tinanggap na natin ang Panginoon bilang Hari, Panginoon at Tagapagligtas. Dapat tayo po ay makikita din po sa ating mga sinasabi. Kaya nga dinan mo sa ating mga manadinig, kinakonsentrate na, consecration, no? Pagkabanal, consecration, binabanal. Dapat, kasi may isang dugo ni Jesus. Mahal ang bili niya sa atin, dugo ni Jesus. Dapat, lahat ng ito, pati sa ating mga ginagawa, na consecrate yan, no? Pati sa ating mga direction sa ating buhay, consecrate, no? So, salamat sa Panginoon. Dito po, sa Efeso 1:13, basahin din to natin ng Efeso 1:13, ate. Yung Efeso chapter 1, verse 13, no? So, habang hinahanap atin pong patuloy ang tanging tagapamagitan, no? Sabi dito, Hebrews 7:23 to 25. So sa dito ang anino ni Jesus. So dito sa ating binabasa ngayon ay Hebreo, no? Ang mga pari sa Lumang Tipan ay nangangahulugan sa ng patuloy sa pag-aalay para sa kanilang sariling mga kasalanan dahil sila ay tao lamang. So sila din nag-aalay din, no? Kasi tao lamang sila, pero si Jesus hindi siya nag-aalay para sa sariling kasalanan. Kasi siya ay nandoon lang po talaga para sa kasalanan lang po natin. Kaya hindi na po paulit-ulit na pag-alay ng dugo pag yung time na nandito na si Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Ipeso 1:13. O 1:13. Ipeso 1:13. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ang nakarinig. Nakarinig. Kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng
ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Amen. So, no, yung Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa atin. So, noon, binuhusan ng langis, pero ngayon, ano po ang nandito po sa atin? Yung pagtatalaga sa kanila, pagbuhos ng langis, pero ngayon, ito po ay ang tatak ng Espiritu Santo na nasa puso na natin. Ibig sabihin, hindi na mawawala. Nakatatak na, natatakan na po tayo kahit saan man tayo pupunta. Nakatatak ka na eh. Hahanapin ka ng Diyos. Kasi bakit tinanggap mo na ang Panginoon bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas? Minsan mawawala tayo, minsan nalalamig tayo, pero binabalik tayo. Ibabalik, i-reach out pa din tayo ng Lord. Kahit saan tayo pumunta na may tatak na po tayo ng banal na Espiritu sa ating mga puso. No? So, hindi, nandito na po siya, nananahan na po. Kasi ang Espiritu Santo ay isang Diyos din po. No? Kasi ang ating Diyos ay tatlong persona, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sabi nga po ni Jesus, nung umalis siya, iniwan niya o ibigay ng Ama ang banal na Espiritu, ipadala niya para sa mga sumasampalataya. Yung mga sumasampalataya lang po. Pero para sa hindi din po ito mangyayari kasi hindi naman sila tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas. The moment na tinanggap natin ang Panginoon, si Jesus, natatakan na po tayo na ang kapangyarihan, ang presensya ng Diyos na nanahan po sa ating mga puso. Amen. So Amen. ito po ay anino po to ni Jesucristo. So ang mga ritual noong lumang tipan ay anino lamang ng bagong tipan. Sa bagong tipan, si Jesucristo ang naging sacerdote, high priest. At siya rin ang naging sakdal ng handog sa aklat ng Hebreo sa bagong tipan. Nilininis na tayo ni Kristo hindi ng dugo ng tupa, kundi ng kanyang sariling dugo. Ang ganda, ang galing po, no? Glory to Amen. God, napakabuti Amen. ng Diyos. Kasi noon, mga tupa pa, no, ang inihandog, pero tayo, ang paglinis sa atin ngayon, sariling dugo ni Yes, Jesus. Lord. Kaya hindi na mawawala, hindi na tayo paulit-ulit na maghandog pa. Hindi na isang bisis lang naghandog si Jesus eh. Isang bisis permanent na paghandog. Ang paghandog ni Jesus sa cross ng kanyang dugo at ng kanyang katawan ay isang bisis na lang po. So hindi na po siya babalik dito para maghandog pa uli ng kanyang sarili. Pagbalik niya dito, kukunin niya po yung mga sumasampalataya talaga sa kanya. Yun po yung, tayo po yun. So, ang paghahari ng Panginoon dito sa puso po natin, hindi ko pa naman naranasan, pero sabi, ang paghahari ng Panginoon, ng Panginoon ay nasa puso, nakaharian ng Diyos. Sabi nga siya, kaya pumunta siya dito para ipahayag yung kaharian ng Amen. Diyos. Yun po yung purpose ng Panginoon. Ano po, ni Jesus. Kaya ngayon pa lang, this time pa lang, dapat mararanasan na po natin yung paghahari ng Diyos. Wala na pong pag-alala, pangamba, pagkabalisa, kasi ang mga pinagharian ng Diyos masaya po. May kagalakan, hindi po nakatingin sa mga pisikal kung ano po yung, nakatingin sa wala, kundi nakatingin sa meron, may darating. Kasi ang Panginoon po ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na may-ari ng lahat, at tayo po yung mga anak ng Panginoon. Ano pong hindi niya kayang maibigay? Kung kaya niyang naibigay ang sarili niyang anak si Jesus ng ating Ama, ano pa kayang hindi niya kayang ibigay para sa atin kung kailangan natin? No? So, sa ating buhay, dapat wala na tayong pangamba. No? Sa ating buhay, hindi na tayong mangangamba, mga pagkabalisa, yung puso natin, ingatan natin, dito nananahan ng Panginoon. Ito yung pinaka-altar ni Lord, puso. So, paano magagamit ang altar na ito kung puro karumihan? May mga abo, no? So, may mga abo pa, no? So, sa ating buhay ngayon, kailangan alisin niyo yung mga abo para mayroong oxygen, makahinga yung Holy Spirit. Kasi yung mga abo, hindi makahinga eh. Ang banal na Espiritu, yung mga sinunog na mga ugali natin, dapat alisin na yung abo na ito. No? So, sa ating buhay ngayon, sa buhay natin ngayon bilang mga Kristiyana po. So sabi nga po ni Ate Lita de la Paz, Amen. Jesus is our Amen. Savior and Yes. Lord of Lords. Amen. Yes. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sa Ate Respicio Bless, good morning, Pastor Bergie and Ate Junmin and Nanay Mena at sa lahat. No, salamat din po. Blessed morning din po Ate Respicio Bless, no, Ate Ching Fong. Blessed morning. Sabi po dito na so basahin mo po Ate Hebreo chapter 7 verse 23 to 25. Ito po yung last verse na ating dito, no. Sabi dito,
Ang mga pari sa lumang tipan ay nangangailangan ng patuloy na pag-aalay para sa kanilang sarili mga kasalanan dahil sila ay tao lamang. Sa Levitico chapter 8 ay nagpapakita, ang Levitico chapter 8 o kabanata 8 ay nagpapakita ng ating matinding pangangailangan sa isang perpektong tagapamagitan. Sa bagong tipan, si Jesus ang ating kataas-taasang pari. High priest, no? Tinatawag si Jesus na high priest na mag-alay ng dugo para sa atin, hindi sa sarili niyang kasalanan kasi wala naman siyang kasalanan. Yung mga high priest noon, sila Aaron, yung nakatalagang unang tinatalaga na ating nabasa ngayon, mag-alay pa sila ng sarili para sa kanilang sa kasalanan ng dugo. At mag-alay din po sila sa mga kasalanan para sa mga tao. Pero si Jesus, hindi na siya mag-aalay ng kasalanan para sa kanyang sarili, sa mga tao na lang. At Yes, ito po ay perpektong handog. Hindi na po siya paulit-ulit na hinandog. No, kaya po dapat hindi na bagay sa atin na paulit-ulit pang magkakasala. Kasi nga po kung naunawaan natin yung revelation sa cross, yung kapahayagan sa cross, para pong paulit-ulit nating pinako ang Panginoon kung tayo paulit-ulit na magkakasala. No, kasi isang beses lang po siya naghandog eh. Wala na pong hindi na po siya ngayon patay ang Diyos. No, nung ako pa maliit pa, sabi na aking lula, ngayon na wag kayong lalabas kasi patay ang Diyos. Ngayon patay si Jesus, no? Hindi po pala mali po pala ako sa narinig ko. Kaya ingatan natin ang ating narinig. Mali po pala ako sa narinig ko kasi isang beses lang po siya naghandog at hindi na po siya namatay uli. Hindi po siya nabuhay at namatay na naman uli. Nung time na yun, talagang mali po. Kasi mali din po yung naririnig ng lula ko. So, ipinasa niya sa akin. Hindi po pala paulit-ulit na hinandog na po si Jesus. No? So, sabi ko, ngayon, naunawaan ko. Bakit po? Kasi nagbasa na po tayo. Pag tayo po ay nagbasa, doon po tayo yung katotohanan magbigay sa atin ng kalayaan sa ating mga narinig na paulit-ulit na namatay ngayon ang Panginoon na wag kang lumabas, sabi nga, kasi baka makagat ka ng mga hayop, masugatan ka matagal gumaling. Ganun po pag pagmahal na araw noon. So ngayon, unawaan ko, bakit po? Kasi nagbabasa na po. So, ligtas po talaga yung may alam tayo sa salita ng Diyos. And glory to God. Wala po tayong ipagmalaki. Thank you po sa Bible na binigay ng Lord sa atin, ng mga may kinakasihan ng banal na Espiritu, na tayo po ay ma-open po ang ating heart para sa kaalaman na ito, na hindi po tayo naniniwala lang sa mga sabi-sabi. Kung hindi tayo nagbasa, no, mayroon nga po, no, hindi naman related dito, pero testimony lang din po na nasabi po, ay mansanas daw po sa pastora nung nag-teach ako sa mga bata, no, nasabi niya, pastora, mansanas daw po yung kinain na nila Adan at ni Eva. Sabi ko, hindi po. Nung binasahan ko yung mga bata sa Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, nung pinasahan ko yung mga bata about sa Genesis, kung paano po ginawa yung mundo ng Panginoon, kung paano po nagkasala si Adan at si Eva, pinatingnan ko po sa kanila, wala po nung nakalagay na mansanas. Sabi ko, may mansanas ka bang nakalagay dito? Sabi ko, di ba tingnan mo po? Sabi ng mga bata, nga no, bunga ng punong kahoy na nagbigay ng kaalaman sa tama at mali. Yun lang po ang sinasabi. So, hindi ko din masisi yung mga bata kasi yun po yung narinig nila. Kaya po, kailangan po lang talaga natin lagi magdi-devotion. Bakit po? Kasi para malaman natin kung ano po talagang katotohanan about sa dugo. Bakit kailangan ng dugo? Nung time na yun, naunawaan natin ang Levitico. Bakit po? Ito po ay foreshadowing o shadow ito kung bakit si Jesus ay ipinadala ng Ama. Bakit yung anak ay ipinadala? Dahil po doon sa pagbayad ng kasalanan, kailangang may dugo. At yung dugo ni Jesus, yung pinaka-consecrate, yung pinaka-walang kasalanan, walang bahid na kasalanan, at siya yung qualify para sa ating kasalanan at hindi na paulit-ulit na handog. So doon muna talagang naunawaan, kasi kung hindi mo revelation yung dugo ni Jesus, paulit-ulit tayo sa pagkasala eh. Bakit po? Kasi akala natin paulit-ulit tayong binayaran. Hindi na tayo nagmamay-ari ng ating katawan na ito, ng lahat ng ating sasabihin dapat na may direksyon na nanggaling sa Panginoon. Pag ang Holy Spirit po ay nananahan na po sa puso natin,
dahil tinanggap na natin ang Panginoon bilang Panginoon Hari at Tagapagligtas, mayroong laging nangungusap kung mali o tama ang ating ginagawa. No? Hallelujah. So, minsan, kahit na nangusap na po si Holy Spirit sa loob, bakit hindi tayo nakakarinig? Kasi gusto lang natin pakinggan ang ating sarili. No? Ating sa mga sariling sinasabi, no? Minsan nagkakamali tayo. Bakit? Mayroong nagsasaway pero hindi tayo nakikinig sa Kanya. No, so sa ating buhay ngayon bilang tayo ay kinakasihan na po ng banal na espiritu, nandito na po siya, nananahan na po sa puso natin, naghahari na po ang Diyos, dapat lagi tayong makikinig sa Kanya para hindi na tayo nagkakasala laban sa Panginoon. So, amen, sabi ni Ate Chingpong is watching po, amen, hallelujah. So, yung araw na ito talagang napakaganda po ng mensahe ni Lord para sa bawat isa sa atin about sa dugo, about sa pagtatalaga. Na sige po, basahin mo ate sa Hebreo chapter 7, verse 23 to 25. Hebreo 23. 7:23 verse 23. Bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil namamatay sila, hindi makapagpatuloy sa panunungkulan. Verse 24. Ngunit si Jesus ay nabuhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Verse 25. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumapit sa Diyos. Amen. Sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Amen. Hallelujah. Noon po, ang pinakapunong pari, yung sila Aaron, mamamatay din po yung kanyang mga susunod. Pero yung ating pinakapunong pari ngayon, the highest priest ay si Jesus. Hindi na po siya na mamamatay, is 3 araw lang po, no? Isang bisis lang po siya namamatay at nabuhay na magmuli. Ibig sabihin, hindi siya nanatiling patay. Hindi siya nanatiling nakapako na lang sa cross. So sa ating buhay ngayon, kung revelation yung nasa cross na wala na pong tao, kasi nabuhay na eh. Diba, hindi wala nang nakapako, hindi na siya nakapako. Diba, kung revelation sa atin ngayon, dapat hindi na tayo paulit-ulit sa pagkakasala. Bakit po? Kasi revelation po eh. Kaya kung may revelation doon sa cross, may revelation sa paghandog ni Jesus sa dugo, no, dito dugo ng hayop ngayon, hindi na po hayop ang dugo at hindi na po natin ginagawa, per temporary lang po sa mga panahon sa Levitico. At ngayon po, makikita natin na Lord, kung patuloy akong magkakasala, patuloy kitang pinapako sa cross, at ibig sabihin hindi ko talaga naunawaan. Hindi natin talaga naunawaan na ang pag-consecrate sa ating buhay, permanent po yan, dahil ang Panginoon ay permanent na po yung paghandog niya. Wala na pong pangalawang handog. Wala na po. So dapat sa ating buhay ngayon, bilang mga Christian na po tayo, itong Levitico chapter 8 ay hindi na po, temporary po to sa mga panahon ng Israelita, sa mga panahon ni Moises, ni Aaron, sa mga Israelita, at noon tuldang tipanan, wala pa pong templo na building, wala pa po. So ngayon, ang pinaka-templo na ng Diyos ay hindi na po yung mga building na nakikita. No, minsan, doon ako pupunta, doon talaga ako manalangin. Doon sa mga mayroong mga ralawan, doon ako mananalangin, doon ako kasi doon ang concentrate na lugar. Wala po palang consecration na lugar. Wala po na banal na lugar. Ang pinakabanal po na tatahanan ng Panginoon ay ang ating puso. Wala na pong iba. Dapat kung saan tayo, pwede tayo makapanalangin. Ano po, so kung na-revelation po to sa atin, kung revelation po to sa atin, dapat hindi na tayo mamumuhay ng kagaya pa din ng dati. Dapat kung revelation to sa atin, dapat hindi tayo namumuhay na nakabase sa mga tao, nakabase sa mga naglilid sa atin. Siyempre, meron din sa mission din po. Pero ang pinaka leader natin sa langit, no, pinaka leader natin sa ating puso ay si Jesus. Ang banal na espiritu na nanahan sa atin, paghahari ng Diyos, kingdom of God. So ibig sabihin nito, alam natin kung ang sinasabi na ating leader ay hindi na sa Panginoon. Siyempre, alam nga naman susundin pa natin. Pero kung ang sinasabi niya ay yung
para talaga sa Panginoon po talaga ang laging, kasi alam naman natin, ang salita ng Diyos. Amen. Dito, kung magbasa tayo, may mga revelation. So, alam natin kung ito pa ay inline sa kalooban ng Diyos. No? So, sa ating buhay ngayon, sa ating buhay bilang mga Christian po tayo, dapat magiging may karunungan tayong nanggagaling sa Diyos at ang karunungan na ito, kasi nga po sabi, the fear of the Lord, Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is understanding. Maunawaan po natin kung at tayo po ay nasa Panginoon pa, direksyon natin, di ba? Yung kanina, yung lambi ng tainta, yung sa daliri, yung sa paa. Ibig sabihin pala, yung mga naririnig natin, yung mga ginagawa natin, at mga direksyon natin sa buhay, dapat buo ito sa Panginoon. Amen. Kasi may naghandog na hindi na paulit-ulit na handog. No, permanent na handog. At ito po yung dugo ni Jesus. Amen. Amen. So, salamat sa Panginoon. We pray na naunawaan natin ito. Amen. We pray na hindi po, progressive revelation po ang tawag nito. Na hindi pa natin nakikita dito si Jesus, hindi pa ipinanganak si Jesus, pero malalaman mo na ito po ay nagtuturo patungkol kay Jesus. Ano? So, sa ating mga itinalaga, sa ating mga pinili na po ng Diyos, nakatanggap na sa Panginoon bilang Hari, Panginoon na tagapagligtas, dapat ingatan natin na ang ating puso ay laging consecrate ito para sa Panginoon, ating mga lahat ng naririnig, ating lahat ng mga ginagawa, at lahat ng ating mga direksyon ito ay nakatalaga na po sa Panginoon. Amen. And we pray na magandang revelation po to para sa ating lahat, na hindi lang tayo magbasa na wala pong revelation sa ating puso. Sa umagang ito, yes, may pagbabago ang ating buhay pag ang lahat ng ating nabasa ay revelation po yan. O ito po ay kapahayagan sa puso po natin. Yes. At kung may kapahayagan, may transformation po, may magpagbabago araw-araw sa ating buhay. At kung may pagbabago araw-araw sa ating buhay, may mission tayo sa kaharian ng Diyos. Na, Lord, hindi ako papayag, Panginoon, na ako lang. Yung pag-ibig na ito ay i-share ko din para doon sa mga hindi pa nakakilala ng lubusan sa iyo. Meron nga isang vlogger na pinatay na talagang ang kanyang laging nagmumura, laging ganun ang kanya. So batang-bata pa, 24 pa siya, pero sabi ko sayang, dapat nasiran ito before po siya pinatay at binaril po siya. Sabi ko nakakaawa po ang kanyang kaluluwa. Nakakaawa po. So kung tingnan natin, urgent po ba ang pag-share? Amen. Sabi nga, yes Lord, thank you Lord, sabi ni Ate Jackie, amen, at sabi Ate Lita, amen. No, nakakaawa po ang isang tao pag hindi mo nashiran, pag siya po biglang na-aksidente, bigla pong pinatay, kailangan po, hindi po urgent po yan, bata pa siya. Hindi po kasi wala pong edad. Yun po, 24, wala pong edad sa kamatayan. Hindi po natin alam kung hanggang kailan nang tayo dito sa mundong ito. Dapat ngayon ipagamit natin to, ang ating buhay, para sila din po, yung ating kung ating sa kasalamuha, maating masalubong, matakatabi man lang, mashare natin about Jesus. Kasi hindi natin alam, urgent po. Bakit po urgent? Hindi natin alam kung hanggang kailan lang po ang buhay ng isang tao. Katulad ng isang 24 years old, batang-bata pa, may makapagsabi ba na sa edad na 24, matapos na po yung buhay niya? At natapos yung buhay niya na tragedy talaga. Brutal. Bakit? Opo, pinatay siya. At okay lang naman kung pinatay siya, nakakilala na siya sa Panginoon. Sa kanya mga sinasabi sa media, sa social media, sa kanya mga vlog, puro pagmumura ang nakinarinig ko. So sabi ko, Lord, nakakaawa naman ito. Pero sayang, hindi po natin siya nakilala before pa siya inilagutan ng hininga. At ito po ay aksidente kasi nabaril hindi naman nasakit siya So kaya ito ay, sabi ko, ito ay lesson sa ating lahat na hindi natin ipabukas-bukas pa yung pag-share sa gospel, yung pag-share sa kaligtasan about Jesus, about sa kingdom of God, paghahari ng Diyos. Kasi kung ang isang tao ay pinagharian na po ng Panginoon, hindi na po siya makapagsalita ng mga pagmumura Hindi na po siya makapagsalita Proverbs 18:21, life and death is in the power of our tongue. Nasa kapangyarihan ng dila. Kaya kung naaanin niya yung lahat ng sinasabi niya. Yung sinasabi niya sa isang politician, hindi natin ng mga pangalan,
No? So, yung sinabi niya, siya po yung nag-ani. Kaya nga, bantayan natin ang ating mga salita. Dapat blessings ang ating i-release lagi. Kasi kung ano ang sinasabi natin sa kapwa, aanihin natin yan. Tayo ang magbenepisyo sa ating lahat ng ating sinasabi. Kaya nga, ang lahat ng sinasabi ko, God bless lang, shalom. So, ano po yung shalom? Di ba? Completeness of blessings. Blessings, no? Completeness, good health, peace, prosperity. Dapat shalom ang ating buhay. Kaya nga, shalom. No? So, shalom, God bless you, sister. We love you. I love you with the love of the Lord. Bakit ganun ang lagi nating sinasabi? Kasi, yan ang babalik sa atin. Kung sinasabi natin yung mga pagmumura, babalik sa atin. Yung sinasabi natin about sa kamatayan, babalik sa atin. Kaya ingat po tayo sa ating mga sasabihin, sa ating mga naririnig. Hindi lahat sa naririnig natin ay ating papasukin at pananahanin sa puso natin. Kung salita ng Diyos ito, dapat ito yung pananahanin sa puso natin. Sabi nga po ni David ng Psalms, mga awit, 119 verse 11, ang iyong mga salita, Panginoon, ay itatago ko sa aking puso para hindi na ako magkakasala laban sa iyo. So yung mga salita na ating naririnig natin ngayon, itatago natin sa ating mga puso. Bakit po? Dahil ito po ay nagka-concentrate ng ating buhay. Na tayo ay itinalaga, no, hindi lang po ay si pastor lang mag-share, ay mga missionary lang, hindi po. Kasi tayo ay, kung basahin natin yun ulit, yung 2 Peter, no, 2 Peter 3:9 ba yun, yung ating binabasa kanina, na tayo ay pinili, no, kinoconsecrate as mga, no, yung binasa mo kanina, ate. Hallelujah and glory to God sa Peter. So kailangan sa ating buhay, isipin natin na tayo ay pinili ng Diyos. Kasi hindi naman aksidente na mayroong nag-share sa atin, hindi naman aksidente na tinanggap natin si Jesus. Pinili ka talaga, no? So salamat sa Diyos sa no, yung kanina, yung binasa mo. Ay, salamat. Pedro lang ba yun? Oo, 2 Peter 2 3:9. Peter 3:9. Oo. Opo. 2 Peter 3:9. Amen. So salamat sa Ang First Panginoon Peter ay lang. hindi 1 Peter 3:9. Ayan. 1 Peter 3:9. 2:9 pala. 2:9. Ayan. 2939. Yung 2:9, oh. tunay. Ngunit kayo ay iisang lahing pinili, Amen. mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahalagahang ginawa niya. Kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen. So, sino po yung sinasabihan niya? Tayo po yun. Mula tayo sa kadiliman. So, hindi lang po ito mga Israelita. Tayo po ang sinasabihan po na tayo po ay pinili at mga hinirang pag-aari ng Diyos. Hinirang, pinili, no? So, maharlikang pari. Ibig sabihin na, no, maharlikang pari. Isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hanga, no? Kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo. So, mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Yung sa context na ito, ano po, na si Peter po ay nagsasalita. Ano po? So, lahat po ang batong buhay at ang bayang pinili. So, ibig sabihin nito, sino yung batong buhay at bayang pinili? Tayo po, no, sa buhay po natin ngayon, bilang tayo po ay mga pinili ng Diyos. Bakit po? Tayo po yung nasa kadiliman noon. Nung hindi, nasa kingdom of darkness tayo. Pero, inilipat po tayo sa kingdom of God dahil tinanggap na po natin ang Panginoon bilang Hari, Panginoon at tagapagligtas at mayroon tayong gawain para sa natatanging mission ng Lord, the Great Commission to go. No, Matthew chapter 28 verse 18 to 20, lagi na po na, no, gasgas na po na salita na humayo at ipahayag, no, go of all nation, humayo sa mga bansa, ipahayag ang salita ng Diyos, no, go of all nation and make disciple. Ano po yung sinasabing make disciple? Yung mga tao turuan at sila pag ang totoong disciple
nagtuturo din po sa iba. Ibig sabihin, kung disciple tayo ng Panginoon, hindi pwedeng no, sa araw-araw nung ako nga po ay nung bagong mananampalataya at mahayo na, tapos nung time sa pandemya hindi na ako umahayo, sinasabihan na linis na lang ako ng linis ng church sa simbahan. Sabi nga ni pastor nung nagmi-mentor ko noon, sabi niya na hindi ka naman tinawag para diyan sa paglilinis, tinawag ka para humayo. Tinawag ka, minsan kasi marami tayong ginawa, busy tayo sa araw-araw, pero hindi natin ginawa yung pinagawa ng Diyos. No, pareho tayo sa sinasabi, sinatalaga tayo. Yes, sinatalaga tayo, katulad ng mga si Aaron at si mga anak niya. No? So tinatalaga tayo sa panahon ito ngayon para po humayo, para po isahayag ang salita ng Diyos. Kasi sayang naman yung mga tao, babalik na lang sa lupa, hindi pa nila nakilala ang Diyos. Sayang naman yung mga tao na talagang mga talented, nandun na pa sa kanila lahat, mayaman, lahat na lang, pero hindi na yan. Dito lang yan sa mundong ito. Pagkatapos, pag aalis sa mundong ito, ano po ang mangyayari sa kanila pag wala sila? Kasi hindi lahat po anak ng Diyos. Hindi po lahat. Sabi nga ng John 1:12, sa lahat ng tumanggap at sa nampalataya sa Kanya, binigyan niya ang kapangyarihan na magiging anak ng Diyos. Anak ba po? Lahat pa po anak ng Diyos? Hindi po. Kung hindi sila tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas, paano po maghahari ang Panginoon? So tayo po ngayon, nagpasalamat po ako doon sa nag-share sa akin, nagpatanggap sa akin. Nung edad pa ako, nung 17 years old pa ako, napasalamat ako noon. Bakit po? Kasi nung time na yon, na nananahan na pala ang Holy Spirit kahit hindi pa talaga nagsasamba ako. 30 years old pa ako na nagsamba, 32 nung nauna akong nakapasok sa isang born again Christian na simbahan sa Christian, no, sa talagang simbahan na doon po nagsasamba, yung pinanganak na po muli sa Espiritu. No, matagal, pero sa time na yon, doon po parang niyakap ako, umiyak ako, parang merong nagyumakap sa akin, no, kaya po hindi po mawawala pala yung salvation. Pag tayo po'y nakatanggap na sa Panginoon, natatakan na po tayo na-concentrate na po yung ating buhay, kahit na nawala ka, hahanapin ka pa din ng Diyos at ibabalik ka sa kung saan tayo, no? So kahit na ilang beses tayo nagkasala, pero ngayon na-realize natin na talagang oo nga, no, iba talaga pag meron ng nananahanap sa puso natin na banal na espiritu. Iba talaga yon. Kasi nga po meron ka ng lagi kang sabi, konsensya lang ba to? Pero yun pala yung Holy Spirit na po pala yung nangusap sa atin. Yan, salamat sa Panginoon. Amen. Amen. So sabi nga po ni Ate Lita, amen. So nanay, so so sa Ate Junmin din sunod. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Paano po natin tayo itinalaga ng Diyos ngayon dahil sa dugo niya? Yes, Lord. Sa akin po talaga, ito ay talagang continuous revelation. Pagpasok na ho ng Levitico, puro pangaral. Alam natin na ito ay talagang paghahanda at tayo naman ay nakahanda na. Dahil ito'y pagbabalik, ngunit nga lang ang ika. Si Jesus ay ipinagkaloob na sa atin. Napakadakila talaga ng Ama. Kaisa-isa niyang anak, nakuha niyang ipagkaloob sa atin at ang kanyang buhay ang ipinangbayad sa lahat ng ating mga kasalanan na namana natin sa una nating mga ninuno. Yes, pinatawad tayo ng Ama dahil sa kanyang anak kung ito ay ating tanggapin. At ako ay nananalig, umaasa sa napakaraming paulit-ulit na kapahayagan na buksan na ang ating puso. At Lord, sa bahaging yan, ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Talagang sa edad ko pong ito, talagang ako'y taos-pusong nananalig at nananampalataya sa inyo. Mahal na Panginoong Jesus, kayo ang bunga ng pagmamahal na laging itinuturo sa amin ng Ama. Dahil sa inyong bugtong na anak na kinikilala namin na aming tagapagligtas, kami ay inangkin niyo ring anak. Amen. Salamat po, dakila naming Ama, sapagkat kayo ay tunay na walang kapantay kung magmahal. Unconditional or agape love. Yes. Itinuro niyo sa amin kung paano magmahal at itinuro niyo sa amin kung ano ang tama at mali.
Kaya sa mga pagkakataong ganito na yamang kami ay tinuruan nyo na. Salamat po, Panginoon. Lagi naming makita ay ang kaliwanagan. Sapagkat kami inalis nyo na sa kadiliman, inilagay nyo na kami sa kaliwanagan. Kaya salamat, dakila naming Ama, at ang kapahayagang ito Amen. ay talagang manahan sa aming puso. Salamat po, Holy Spirit, ipinagdala kayo ni Jesus bilang aming gabay at patnubay. Hindi nyo kami pinababayaan. Salamat din po, mahal na Panginoong Jesus, sa pagsibat sa inyong taligiliran, nabasag ang inyong puso. Lumabas ang tubig at dugo na siyang nagbabalot sa amin. Yes, pinatawad kami sa aming mga kasalanan. Kaya Lord, sa napakaraming paulit-ulit na ito, nakapahayagan, kayo po ay makilala namin sapagkat kayo ang ipinakikilala. Kaisa-isang anak ng Diyos na talagang buhay ang ipinambayad para sa aming kabutihan. Kaya dakila namin Ama, maraming salamat. Patuloy pong manahan sa aming puso ang Espiritu. Kaming lahat ay laging manalig at manampalataya sa inyo. At ihika nga ang pananalig namin sa Espiritu. Yes, kayo, mahal na Espiritu, ang dudurog ng sibat, nag-uumapaw na sibat ni Satanas. Hindi yan makakarating sa amin. Wala nang anumang masama ang aming matatanggap. Puro kabutihan mula sa inyo. Kaya dakila namin Ama, walang katapusang pasasalamat ang aming dapat na ihatid sa inyo. Salamat po, dakila namin Ama, sa napakatamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Salamat po, Nanay, at sa prayer din po, no. Thank you. God bless. Sabi nga po ni Ate Lorna, amen. Sabi ni Ate Lita, amen and amen. And amen. Sabi ni Ate Celsi, amen. No, salamat po. Ngayong araw na ito, si Ate John Min. Ano po yung maidagdag mo, Ate, sa mga ating mga altar? Kakantahin na lang ako. Kanta ka na lang. Sige po. Ay, hallelujah. Dahil nga dun sa mga altar ay napakaganda pala noon at ang mga pari ang nakatalaga doon ay ang gaganda ng mga suot nila, talagang pinapahiran sila ni Moises ng mga langis na iyon siguro ay pagbabanal din ng langis na iyon. Kaya pala pag tayo naglilehans, pag kami nag-aano pala, ano ba, yung may sakit, namimilipit na siya sa sakit, si Pastor Remy, naghanap ng langis. Dati hindi kami naglalangis. Ngayon pala, yun pala ang kalaga ng langis. Yung langis na yun ay, siguro nga, yung langis na yun ay mahiwaga. Dahil nga, yun ay nilikha rin ng Panginoon na upang ginamit niya, upang siya makapagpagaling. At napakahalaga pala ng langis. Huwag kayong magpapawala ng langis. Kung saan ang masakit sa inyo, ipahid niyo. At mawawalay ng langis. Na doon na ating amang makapangyarihan sa lahat, mga blessing niya na doon sa langis ay sa mga sakit natin ay nawawala talaga. Naranasan ko na din yan dahil niya kung ano yung masakit, ipapahiran mo lang ng langis, ay napakabuti ng langis na yun. Na kahit anong gawin nating langis ay gagawin naman ng Panginoon siguro yun na mahiwaga. Na katulad ng ginawa ng kanyang mga alagad. Tulad ni Moises na gumawa nga ng mga gantong langis. Ano kayong langis yun? Talagang ang langis ay maganda rin na hindi mawawala sa bahay. At dito nga ay tayo nananampalataya sa iyo binabasa nila at ang gaganda pala ng araw ng damit talaga namang yung kapuri-puri yung mga damit niya na bahaba pang panloob. Makikita kasi yun sa YouTube. Niyo yung Leviticus 8 sa YouTube. Makikita niyo kung gaano kaganda yung mga suot nila na ginawa talaga na pinagawa talaga ni Moises. At si Moises nga isang dakila rin na propeta na siya rin matagal din siyang naglingkod, daang taon din. Tulad niyan na binabasa natin, puro sinabi ni Yahweh sa kanya at ginagawa nga.
ginagawa nga niya. Ay, ang mga natutunan ko pa rin dito, hindi pa rin natin alam kung paano siya hindi nakarating sa paroroonan niya, si Moises, at napalitan ng iba. At dito nga sa ating nababasa ngayon ay napapagmulay-mulayan, maganda at nagkakaroon tayo ng liwanag sa ating mga puso at isipan upang itatak natin sa isipan na tayo mga pusong dalisay. Tinubos na ng Panginoon. Tinubos na tayo ng Hindi na Panginoon at paulit-ulit sa pagkasala. noon ay talagang sila ay ganyan ang ginagawa para makalipas. Nung dumating na si Kristo, tayo nga ay tinubos na. Kaya magaan na ang ating mga ika nga ay nasa grace na tayo at napakagana na ang mga puso kapag sumusunod sa kanila. Kaya nga, kumisan may pagpapalo at may pagpapala. Kaya piliin natin ay yung pagpapala. Kasi pag merong sala, may pagpapalo. Amen. Salamat sa Panginoon. Glory to God. Thank you po, ate. So, ngayon po, makikilala pa din natin ang Diyos. Sanctification. Ibig sabihin, consecration, pagkabanal, binabanal talaga yung buhay. Lalo na pag naglilingkod na. Ibig sabihin po, ganun, sa lumang tipan lang yan, doon lang yan sa panahon ng mga Israelita before Christ pa ngayon. Hindi po gusto ni Lord. Ang Diyos ba may pagbabago? Hindi nagbabago ang Diyos. Kung noon pagkabanal nang sa panglabas na anyo nila, ngayon hindi lang panlabas ang dapat binabanal natin. Ang pinakabanal dito ay ang puso, kung saan po nananahan na po ang Panginoon. So, kung gusto natin maranasan ang kakaibang kapangyarihan ng Diyos, dapat mamuhay tayo sa kabanalan. Na kung kahapon ay nagkasala tayo, hindi na natin ulitin ngayon. Ibig sabihin, may pag-consecrate na. Ang totoong consecration po sa atin ngayon, noon, yung physical na mga lahat, physical na pagpahid, physical na lahat, ngayon sa spiritual po ngayon. Hindi natin nakita yung dugo ni Jesus, pero by the blood of Jesus tayo niligtas. Hindi natin nakita ang blood ni Jesus yung nag-sanctify, nag-consecrate sa ating buhay. So, ibig sabihin nun, kung ang Panginoon istrikto sa kasalanan nun, ngayon hindi na, pareho pa din, kasi ang Diyos ay walang pagbabago. Hindi po nagbabago ang Diyos. Ang tao lang po ang pabago-bago ng isip, ng mga lahat ng ginagawa, pero ang Diyos hindi po nagbabago kung ang Panginoon ay istrikto. Sabi nga po niya, kung hindi pa, baka mamamatay kayo pag hindi nyo ito gagawin. So, ibig sabihin sa atin po, kung tayo po'y magkakasala, akala natin, buhay tayo physically. Pero pagdating ng ang revelation po dito, pagdating ba't parang malayo na sa akin ang Diyos? Ba't hindi ko na naranasan? Ba't wala ng fire sa puso ko na inaantok na ako pag magbasa lang ako, naantok na ako, hindi ko na unawaan ang salita ng Diyos. Kasi nga po, hindi ka na sinasamahan ng Holy Spirit. Bakit po? Dahil sa kasalanan. Kaya ang kasalanan, ito po yung nakapagpatay sa ating spiritual na pakipagrelasyon sa Panginoon. So, sa ating buhay ngayon, ganun po ba? Kung istrikto ang Panginoon noon, ganun din po siya ngayon. Istrikto siya sa kasalanan. Hit talaga niya yung kasalanan. Kaya tayo, pag nasa Panginoon, hit na po natin ang kasalanan. Hindi natin gagawa ng kasalanan. Alam natin yung nasa Panginoon, makabantay na, sa kasalanan to repent ka agad at hindi mo na gagawin. Pag nirepent mo na, huwag na paulit-ulit, mamaya magkasala ako ngayon, planuhin pa natin, no? Magre-repent lang ako mamaya. Hindi na po nakakita si Lord sa ating puso. No, dapat, kung istrikto ang Panginoon noon, nanay at ati John, hanggang ngayon, dapat ganun din po sa atin ngayon. Kasi ang Panginoon Diyos ay walang pagbabago. Walang pagbabago. Ibig sabihin, sabi nga po, baka mamatay kayo, 7 araw sila. No, 7 araw sa nakalas doon, 7 araw sila na nagbabantay doon sa tuldang tipanan, nandoon sila at gagawin nila ito para hindi sila mamamatay ba. No, so sa ating buhay ngayon, 2 kamatayan ang ating mapupuntahan. Kamatayan espiritual, na dito pa lang sa mundong ito, patay na pala tayo spiritually. Hindi na kayo nakakonek sa Panginoon eh. So, no, 2 at physically, no, no, sa ating physical. No, kasi kung tayo po aalis na ating kaluluwa na ito, aalis na sa katawan na ito, ang katawan na ito hindi na makapagsalita. Tingnan mo yung patay, kahit ano pang salita mo, hindi na makakarinig. Yan na po, kung ano pang, kahit adyakan mo pa ang patay, hindi na yan. Wala na, patay na ang katawan eh.
So tayo po, dalawang kamatayan ang mapupuntahan natin. Kamatayan espiritual at kamatayan pisikal. No? So kung hindi tayo maging aware, dito pa lang sa mundong ito, maraming mga tao patay na espiritual eh. Hindi sila makakarinig sa salita ng Diyos. Walang impact sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Yung mga buhay na buhay sa salita ng Diyos, talagang buhay na buhay ang espiritu sa Panginoon, uhaw sa salita ng Diyos. Alam natin yan eh. Uhaw sa pagpupuri, sa pagpasalamat. Pero kung tayo po ay patay spiritually, parang wala lang. Mamaya na pastora, alis na ako. Alam na, tatakasan ka pa. Bakit po? Kasi nga patay spiritually. No? So sa ating buhay ngayon, kailangan buhay na buhay tayo. No? Sa espiritu din po natin. Kung istrikto ang Panginoon noon, istrikto din po siya sa kasalanan. Kung siya ay may mga inuutos noon, meron din po siya mga instruction ngayon. Iba nga lang yung instruction niya noon, yung instruction niya physically talagang malinis. Pero ngayon, ang instruction ng Panginoon, ang ating espiritu, ang ating puso, yun po yung unang linisin ni Lord. Unang kalinisan sa puso po. Amen. Amen. Sa pananahan ng Diyos, sa puso. church ay may healing service. Amen. Kami at magbibigay kami ng maliit na tube na may oil ang inyong pinupunas namin sa Forehead. pagpapuray. Tinan mo, galing. Sabi ni Ate Lita, amen. Kami po sa church, pag may healing service, kami at binibigyan kami ng maliit na tube na may oil at iyon ang ipinupunas namin na sa forehead ng nagpapapray. Amen. So ito po Ganda talaga. ito po ay application ng yung sa miracle. saan po yan mababasa? Santiago, no? Santiago chapter 5 verse 15 to 16 Tamo, ba galing yun? agad siya. No, so Mawala yung sakit. salamat sa Panginoon. Pero ito po ay pinapipray na po. Pinapipray ng pastor, sinasangtipan. Ibig sabihin nun, hindi to sa oil lang. Pinapanalangin natin na maging instrumento po. Yun po, no? So, para maunawaan natin, baka sila po ay, no? So, kailangan maunawaan din po ng, no? So, salamat po Ate Lita. Salamat sa Panginoon. At na-apply din po yung mga ganun. Kasi, opo, amen. Salamat po. Opo, amen. Salamat. Blessed morning pa sabi ni Ate Tess. Blessed morning po, Pastora Bergie, Ate Junmin, Nanay Mina, at sa lahat, no? Ate Tess Robinyol. Ate Tess, blessed morning din po, no? Salamat. Salamat sa Panginoon. Nandiyan pa din si Ate Jessica, si Ate Celsi, si Ate Lita, no? Thank you po, Ate Lita, sa mga powerful comment, and glory to God. Na Ate Chingfong, thank you po. At si Ate Tess, si Ate Lorna, thank you po. Ate Jackie, Delet Salcida, thank you po, no? Thank you sa lahat. Kung may mga prayer request po tayo, pwede po natin na isulat din po. Thank you, salamat sa Panginoon. Itong sanctification sa atin ngayon ay sa dugo ni Jesus at yung mga salamat sa Panginoon. Kasi may mga instrument din po na ginagamit yung iba para sa pag-consecrate, no? Tama din po yun. At sa healing, yung, ako din po, gumagamit din po ng oil. Pinapanalangin ko po bago po, no, Lord, maging instrumento lang po ito. Hindi po yung oil na yung ito ginagamit lang po. Kasi kailangan pa din mag-glorify si Lord sa lahat ng ating sa mga ginagamit. Ano po? So, tama po yun, Ate Lita, na isinishare din po yung sa about sa kung ano po yung ninyo sa church, and alam natin na sinasangtipay ibig sabihin ipinagpipray mo muna, no? So ipinagpipray muna yung oil ng pastor o sa lahat ng nag-leader sa church bago po siya ipinagamit as para sa mga yung healing, ano po, yung sanctification. Yes, amen. Thank you, Lord. And salamat sa Panginoon. Kasi po, na-apply lang po natin true po sa context din po ng Biblia na yung magpanalanginan at lagay ng langis, no, di ba? So, salamat sa Panginoon and glory to God. Dito po sa ating binabasa is sa consecration po sa naglilingkod. No, tayo po yung mga kinoconsecrate na mga naglilingkod na sa Panginoon at ang nagpabanal sa atin ay dugo ni Jesus. Salamat po, no, sa dugo ni Jesus na nasa atin, na talagang
nagproteksyon sa atin lahat. And amen. God bless us all. Yes, God bless. So, salamat sa Panginoon. Yes, Lord. Panginoon, marami pong salamat sa mga ipinahayag mo sa aming mga puso, at ito po, Panginoon, ay unti-unti kaming babaguhin, Lord, from glory to glory, na Panginoon, ikaw ay talagang stricto po talaga, Panginoon, sa mga tinatalaga mo. Father God, stricto ka sa kasalanan at hindi po kami mamumuhay na sa kasalanan kasi pinili mo na kami, Father God, Lord, at itinalaga mo na kami bilang mga lingkod mo, Lord, na humayo, na mag-share sa kapahayagan sa iba, about sa kaharian mo. Father God, salamat po, Panginoon, dahil naunawaan ng bawat isa. Pag ito'y naunawaan, may pagbabago ang aming buhay sa araw-araw. Pero kung ito, Lord, ay nasa sa tainga lang at ipalabas lang sa pakakabilang tainga, wala po talaga ang pagbabago ang aming buhay. Ganun at ganun pa din. Lord, hindi na kami namuhay ng kagaya pa kahapon. Nasa kingdom of darkness pa po kami, kundi nasa kingdom of light na po kami. At katulad po nila Aaron at sa kanyang mga anak, Lord, kay Moises, na itinatalaga. Ganun kami din po sa panahon na ito, Lord, itinatalaga mo din kami sa natatanging gawain, Panginoon. To go and make disciple, Panginoon, yung mga tao, Lord, maturuan sa salita mo, maghahari ka sa puso ng bawat isa. Lord, sa araw na ito, Lord, itinatalaga namin ang aming mga gawain din po para sa iyong kaharian, Lord, sa lahat ng mga nakakapakinig ngayon, kaming lahat po na nandito po, Panginoon, balot mo po kami ng iyong banal na dugo, Lord, sa temporaryo naming paghiwalay-hiwalay. Ikaw po, Panginoon, ang malulating maparangalan sa bawat isa, sa buhay po ng bawat isa, sa Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, salamat po sa pag-iingat mo sa kanila, habang sila po, Panginoon, Lord, ay nasa gawain, habang nasa sa kanilang bahay, ano man ang ginagawa nila, Lord, sa trabaho, Panginoon, salamat po, Panginoon, Lord, sa pag-consecrate, pagpakababanal po din sa buhay po ng mag-asawa, na si Kuya Bob at Ate Lita, Panginoon, gamitin mo sila maitili para sa iyong glory. Thank you po sa kanilang ministry na sinasamahan ministry mo to, Lord. Salamat po sa pagsama mo sa kanila. Ito'y taos pusong panalangin namin, Lord, sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Even po, Panginoon, Lord, sa buhay ni Ate Celsi, sa buhay ng kanyang dalawang anak, si Rizal, si Ruby Beverly, Father God, sa mga apo niya, Lord, sa kanyang asawa, Panginoon, sa buong Yanay, sa Bala family, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa laging pangunguna mo, sa laging pagsama mo sa buhay ni Ate Celsi at sa buong pamilya nila po, Panginoon. So, ito ang pusong panalangin sa iyo, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kay Ate Lorna din po, Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po ni Ate Lorna dito, Lord, na amen, thank you, Lord. Samahan niyo po kami sa mga asikasuhin namin ng anak ko sa araw na ito. Huwag mo sumakit ang tuhod. Amen. Yes, Lord. Patuloy po namin ipinapanalangin si Ate Lorna Mihares at sa buong Mihares family, sa kanyang anak po, Panginoon. Sila po ay maglipat ngayon, Lord, ng bahay, Panginoon, in the name of Jesus. Ikaw po, sa lahat ng mga gagawin nila, Lord, ay ikaw ay nanguna. Salamat po, Panginoon, yung sakit sa tuhod ni Ate Lorna, in the name of Jesus. Amin pong ilawasak sa kanyang katawan, sa pangalan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga latay, pinagaling mo na si Ate Lorna. All is well sa kanilang mga lakad, sa kanilang asakasuhin ngayon, Lord, kasi kasama ka po nila, Lord. Salamat po, Panginoon, na inuuna ka niya, Panginoon, ngayong araw na ito. Sinabi mo nga sa salita mo, Lord, kung unahin ka ang iyong kaharian, ang lahat ng mga bagay idadagdag. Salamat sa kagalingan ni Ate Lorna at sa buong pamilya nila, Lord, kay Axel, kay Ivan, Panginoon, na kanyang mga anak, Lord. Thank you, Lord, sa pagsama mo sa buong pamilya ni Ate Lorna. Sa itaos pusong panalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Lord, sa buhay din po ni Ate Jackie, thank you, Lord, for good health and protection sa kanya, ni Ate Jackie Kiatson Bagabaldo family, and sa buong pamilya niya, sa kanyang apo, sa kanyang anak. Thank you, Lord, sa lagi mong patnubay sa kanya, sa kanyang lahat ng gagawin, sa kanyang lahat ng Panginoon. Hallelujah, mga lakad. Salamat sa protection mo din po, Panginoon, in the name of Jesus. Amen. Sa buhay din po ni Ate Tess Robinyol, kay Doktora Hart, Lord, fast recovery po, Panginoon, para sa kanyang operasyon, fast recovery na po, Lord, sa buhay ng anak ni Ate Tess na si Hart, Panginoon, Doktora Hart, Lord, at sa buong pamilya nila, good health and protection lagi, protection ng Ate Tess, sa kanyang mga anak, apo,
in the name of Jesus. Amen. And sa buhay din po ni Ate Jessica, salamat din po sa buhay ni Ate Jessica, Lord, na laging nandito, laging nakakapanood po, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, good health and protection sa kanya, sa kanyang asawa, sa kanyang anak, at lahat ng mga pangangailangan nila po, Panginoon, ay kinatagpo mo na po, Panginoon. Ito ay taos-puso naming panalangin sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa buhay din po ni Jose San Juan, na lagi din po nakapanood dito, Lord, in the name of Jesus, lalong po siyang pagpalain, Panginoon, Lord, good health and protection din po sa kanya, Panginoon, at sa buong San Juan family, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay ni Ate Lita na ginamit mo para si Ate Jessica at si Brad Jose, Panginoon, ay makarating din po dito, yung mga pinsan niya po, Panginoon. Hallelujah. At sa kanyang Lord, kay din po, Panginoon, kay Ate Olive de la Paz at buong sa Kuya Francisco, salamat po, Panginoon, good health and protection, at Panginoon, salamat po, Panginoon, blessings upon blessings, lalo na sa kanila po, Panginoon, Mr. Suabe si Charon na business, in the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord, sa buhay po ni Ate Karen Kagastian at sa buong Kagastian family, lalo pong pagpalain, Panginoon, kapatid ni Ate Lorna, in the name of Jesus, Lord. Salamat po at sa kanyang trabaho, sa kanyang asawa po, Panginoon, bilang isang seaman po, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you din po, Panginoon, sa buhay ni Ronil, ni Dayan. Panginoon, patuloy namin silang ipinapanalangin, Lord, na sila po, Panginoon, ay all is well lang po sa kanila, sa kanyang mga anak, si Kian, si Lord, si Kiel, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat po, sila po ay makabalik sa pananambahan. Lord, salamat sa kanilang business, sa kanilang trabaho, na Panginoon, pinagpala mo at lalo pang pagpalain, in the name of Jesus. Amen. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Nanay Nina, Tatay Norbing, at sa buong pamilya ng Gatpadan family. Lord, thank you, Lord, pinagaling mo na po si Nanay Nina, Father God, sa kanyang mga sakit at karamdaman, Father God. Ngayon pa lang kiniklaim namin ang kagalingan, lahat ng mga crisis sa kanyang health, Panginoon. Hindi yan mananagumpay dahil matagal mo na yung binayaran sa cross ng iyong mga latay. Kaya nanampalataya kami, Panginoon, na habang ginagamit mo siya, walang sakit at karamdaman, Father God, in the name of Jesus. Amen, Lord. Salamat din po, Panginoon, sa buhay po. Hallelujah ni Ate Ching Fong. Lord, thank you, Lord, for good health and protection. Lord, salamat sa complete total healing, Lord, ng kanyang Panginoon, sakit sa Panginoon, sa thyroid, in the name of Jesus. Wala na po yan, binayaran mo na yan sa cross, ang mga sakit at karamdaman, Panginoon, ni Ate Ching. In Jesus' name we pray. Amen. Sa buhay din po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po ni Ate Lita, pakisama na rin po sa prayer complete healing ni Princess de la Paz from appendicitis surgery. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Lord, amin pong ipinapanalangin yung mamangkin o mahal sa buhay ni Ate Lita de la Paz, si Princess de la Paz, sa kanyang surgery sa appendicitis, in the name of Jesus. Fast recovery po, Panginoon. Lord, sa mga sugat, Lord, madali lang po, mabilis lang pong gumaling yung mga operation na ito, Lord, ng appendicitis ni Princess de la Paz po, Panginoon. Thank you, Lord. Ngayon pa lang, nare-receive na namin yung fast recovery, complete total healing, in the name of Jesus. Magilan ng yung mga latay, Panginoon, pinagaling mo na si Princess de la Paz, in the name of Jesus. Amen. Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat po ng nakakapanood pa dito, nakakapag-watch replay, lahat ng mga sakit at karamdaman po, Panginoon, ng mga lahat na makapanood dito, lahat ng umupo at makinig, in the name of Jesus. Lord, sa pakikinig pa lang, mayroon ng mga kagalingan sa kanilang sakit at karamdaman. May ginawa ka ng himala para sa mga sakit at karamdaman dahil sa mga latay mo, matagal mo na yang binayaran lahat sa cross, lahat ng mga sakit at karamdaman, Panginoon, in the name of Jesus. Sa mga latay mo, pinagaling at pinalaya na ang lahat ng nakapagkinig dito, nakakapanood nito, in the name of Jesus. At lahat ng mga pangangailangan namin, Lord, buhat sa kayamanan na hindi nauubos, supply mo lahat ng mga pangangailangan namin, mga bayarin sa mga bills, mga bayarin pa sa lahat ng mga utang, may mga utang mabayaran, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyo kami nananalig, buhat sa kayamanan na hindi nauubos, isupply mo lahat ng mga pangangailangan namin, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, hindi po nauubos yung kayamanan mo, mayaman ka na, Diyos, at hindi mo hayaan na, Lord, ang iyong pangalan
ay ang iyong pangalan ay mapahiya sa aming pangalan, sa aming paglilingkod. Kaya Lord, lahat ng mga pangangailangan ng iyong mga lingkod, lahat ng mga nakakapanood dito, Father God, lalo financially ay kinatagpo mo na yan. Salamat din po sa mga business. Kung mayroon mang nalangin na para sa pampuhunan, ikaw po magbigay. Mayroon na nalangin para sa kanilang mga trabaho, Lord, ikaw po magbigay ng trabaho, Panginoon, in the name of Jesus. Mayroon mang nanalangin, Panginoon, para sa mga matapos sa pag-aaral ng mga anak. Yes, Lord, ikaw po Lord. nag-provide sa mga pag-aaral. Amen. In the name of Jesus, Lord, salamat po. And we pray din po, Panginoon, Lord, hallelujah, para pa kay Ate Lit Salcida, sa buong Salcida family, good health and protection lagi. Father God, in the name of Jesus, sa kanyang mga anak, kay Ate Leslie, Ate Leia, Ate Lot, Panginoon, Ate Arnie, and even Jen Aldrin, in the name of Jesus, Lord, lahat ng mga pangangailangan nila, Lord, ikinatagpo mo na, Lord, in the name of Jesus, and even po, Panginoon, kay Ate Lit Salcida, complete total healing. Salamat sa pag-iingat mo sa kanya, kahit na siya ay mag-isa, Panginoon, sa kanyang kinalagyan, Lord, in the name of Jesus, iniingatan mo po siya. Thank you, Lord, and we pray, we declare, Father God, Lord, hallelujah, lahat ng mga ina-invite niya dito, kay Kuya Ferdlin, Panginoon, Malabanan, salamat sa good health and protection sa kanya, sa kanyang buong Malabanan family, yung sikyo na in-invite niya dito, Lord, na makapanood ng replay. Thank you, Lord, salamat po, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, ay nag-iingat po sa kanilang lahat. And we pray din po, Panginoon, para din po, Panginoon, sa aming senior pastor, Franklin Benitez po, Panginoon, sa kanyang asawa, si Ma'am Jane, sa kanyang mga anak na 3, Panginoon, si Faith, si Shield, at si Francine, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Niingatan mo po ang buong pamilya ng aming senior pastor. Salamat. Good health and protection. Mahabang buhay para Lord. Hallelujah. Mahabang buhay para patuloy pang magabayan niya ang buong mga CLGA pastor. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay na ginamit mo. Lord, blessings upon blessings po sa aming senior pastor. In the name of Jesus and even, Father God, kayo sa aming Pastor Anelia, city pastor namin, Father God. Lalo siyang pagpalain at ang buong pamilya, mga buong kongregasyon dito sa CLGF Mindes, sa Cavite, mga pastor sa Cavite na kanyang pinangunahan, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, kaming lahat, Lord, mga outreach pastor, salamat po, Panginoon, dahil sa buhay ni Pastor Anelia, ingatan mo po siya na nasa sa ibang bansa ngayon, Lord, sa USA, sa lahat ng mga itinerary niya. Salamat po sa covering of your blood, sa kanyang kasama din po si Pastora Marvy. Panginoon, salamat po, magtatagumpay ang lahat ng mga lakad na ito para sa iyong kalulatian. Marami siyang masira ng mga tao sa place kung saan siya naroon ngayon. In the name of Jesus, shira ng iyong paghahari sa kingdom mo, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord, dahil marami pong maliligtas dahil sa kanyang buhay. Panginoon, mahabang buhay pa para kay Pastora at sa buong pamilya po. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, at walang iba po ang aming maitaas dito ngayon. Ikaw lang po, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa, sa buhay din po ni Ate Junmin, at sa buong pamilya niya po, Panginoon, Choi family, Kim family, Lord, Duraldo family, sa mga kapatid niya at lahat po, Panginoon, in the name of Jesus, ay kay Ate Gina Ranin din po, Panginoon, salamat sa kanyang trabaho, sa kanyang transient house, Panginoon, na marami din pong magpapabook, magpapacheck-in, Lord, in the name of Jesus, sa kanyang araw-araw na pamumuhay, ikaw po, Panginoon, and we pray na makatapos din po sa pag-aaral ang kanyang 2 anak po, Panginoon, si Jamaica, si Julo, Panginoon, in the name of Jesus, we pray din po, Panginoon, sa lahat ng mga Romero family, sa lahat ng Mojica family na nandito, sa Alit family, yung mga lahat ng aming hinahayuan dito po, Panginoon, sa Niyugan, sila po, Panginoon, na hipuin mo mga puso na sila din po, Panginoon, ay dalhin mo na yung mga paan nila dito sa pananambahan in the name of Jesus, Lord. Amen. Kung saan man kami pumunta, ano man ang mga ginagawa namin, kabiran mo po ang bawat isa ngayon sa temporaryo namin paghiwalay-hiwalay. Ibalot mo po yung bawat isa na yung banal na dugo po, Panginoon. Man ang binabalak ng kaaway sa aming buhay, hindi po mananagumpay. Salamat po sa lahat, kung saan man, sa mga pagbiyahe, sa himpapawid, mga nagbumibiyahe ngayon sa airplane, bumibiyahe sa kalsada, Lord, mga sinasakyan, and even sa mga karagatan, lahat po niyan, Panginoon, pinoproteksyonan mo na, Panginoon, in the name of Jesus, aming bansang Pilipinas din po, Panginoon, Lord, hallelujah. Ingatan mo po yung aming bansang Pilipinas at sa lahat mga namumuno nito mula sa President, sa Vice, sa lahat po mga Lord, na lahat ng mga naglilid
na tinatalaga dyan, Panginoon, binubuto ng mga tao. We pray, we declare sa mga senador, sa lahat, mga congressman, mayor, Panginoon, hanggang sa mga barangay council, lahat po yan, Lord, kumikilos na naayon sa kalooban mo, kaligtasan para sa kanila, makatanggap sila sa Lord, sa kaharian mo, maghahari ka sa bawat puso nila, mayroong gagamitin para mashiran din po sila, Lord, sa salita mo, para, Lord, salamat at maiayos ng naayon sa kalooban mo, yung pagsiserve din po nila sa bansang Pilipinas, o sa mga bansa-bansa din po, Lord, pinapanalangin namin mga president, pangahari ng bansa po, Panginoon, in the name of Jesus, salamat po, lahat, lalo na sa bansang Israel, kung saan ikaw dito ipinapanganak, Father God, Lord, sila po, Panginoon, Panginoong Hesus, sila din po ay makakakilala sa iyo, sila din po, Panginoon, ay kikilalanin ka bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas, Panginoon, in the name of Jesus, Lord, pinapanalangin namin ang buong bayan, ang buong mundo, na Lord, lahat po ay makakilala sa iyo, Lord, protection din po sa mga kalamidad po, Panginoon, lindol, baha, Lord, ano pa man ang mga landslide, Panginoon, in the name of Jesus, Lord, in the name of Jesus, wala pong mga masalanta na mga buhay, Panginoon, ingatan mo po ang mga buhay, Panginoon, in the name of Jesus, kasi mahal mo ang lahat. And Lord, sinabi ng salita mo, gusto mo po nga, Panginoon, na walang mapahama, kundi ang lahat makakilala sa iyo, balik sa iyo, magrepent, magsisisi, at tanggapin ka bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas. We pray na lahat po, Panginoon, before pa sila alis sa mundong ito, makatanggap sa iyo bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas, Panginoon, para sa aming kaligtasan, sa bawat isa. Salamat po sa pag-iingat mo sa aming lahat, sa buong araw na to. And we declare, Father God, sa ganin pa ding oras, ay Panginoon, babalik kami dito para magpahayag, para mamunay-bulay sa salita mo, sa Levitico chapter 9 po na po, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord, sa bawat isa. Walang ibang aming itinataas ngayon sa kalagitnaan namin, Lord. Ikaw lang po, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Hallelujah. Salamat po sa bawat isa. Thank you po sa powerful prayer niyo sa aming buong pamilya, and we claim it by faith. We are all held. Amen. Sabi ni Ate Tess Robinyon, in Jesus name. Amen. Thank you po. Marami pong salamat din po sa lahat. Thank you Yes, po, Lord. Nanay at Ate. And tayo po daw ay magkanta, may kanta pa. Maraming salamat po, Lord, sa napakadakilan yung pagpapalang ito sa amin. Yes. Ito ay pagpapalang walang kapantay. Yes. Amen. Hallelujah. Salamat po, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Lord. Salamat. Amen, 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 and amen, Yes, and shalom, and shalom. Lord. Amen. Salamat po, Ate Lita, and Yes, Kuya Bab. Lord. God bless you. Shalom. And Ate Chucky, sabi niya is in Jesus name, amen. Yes, At Lord. lahat-lahat na po na nakita man namin o hindi nakita, hindi nagko-comment, tayo po ay mahal na mahal ng Diyos. At Amen. hindi niya hayaan na may isa man lang na mapahamak, kundi ang lahat ay Amen. makakatanggap, mag-repent, babalik sa Kanya, no? Yun po yung gusto ni Lord eh. Yun talaga yung purpose ni Lord. Na yung kaharian niya yung... Oh, amen. Salamat sa Panginoon. Out na po, Pastora, to person. Okay lang po, patapos na naman din po tayo. God bless everyone. Shalom. We love you all with the love of the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. See you po tomorrow sa ganito. No, wala na pong music daw, nagluko na daw. So, salamat sa Lord. No, salamat sa Panginoon. Kapela. At ang oras ngayon ay 8:18. So, akapila na lang daw po, ate. Sabi niya. Kapela. Sige. Ano po yun? Kay buti mo, Panginoon. Yes. Yes, akapila na daw po. Kay buti mo, Panginoon. Sige, ate, pangunahan mo kami sa kay buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal.
Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Yes, Lord. Tunay ngang ikay napakabuti na sa amin ay nagmamahal. Lahat ng papuri, pasalamat, pagluwalhati, nararapat lang na sa iyo namin ibinabalik. Salamat sa pagsama mo sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Sa natatanging pangalan ni Jesus, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone. We love you with the love of the Lord. Nanay daw, nanay. Yes, Lord. Ano? Yung gano'n, love. Love sign. Amen. Salamat sa Panginoon. Shalom everyone. Shalom. We love you all. Thank you so much. Ay, sorry. Talaga lang, bibiti ka siya. Sige, higa muna. Thank you so much. Shalom. We love you all. See you po tomorrow.